Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. So, hindi nakakapagtataka na magbabayad ka, may lalabas talaga na pera. Kasi kailangan mo magbayad sa lahat ng mga obligasyon mo. Yun yung purpose ng funds yun yung purpose ng budget. Lahat ng project mo, lahat ng programa mo, kailangan yun ng pera, diba? So, meron yung mga procurement. Tapos, pagkatapos nun, pag nabuo na yung lahat, tapos nandyan na yung budget mo, kailangan mo magbayad. So, lalabas talaga yung pera. Hindi nakakapagtataka na nagbabayad ang isang opisina ng gobyerno ng milyon-milyon sa isang araw. Oo. May dalawa pong pinupukol sa inyo pagdating sa issue na impeachment. One, yung paglustay. Ipaliwanag nyo po ba yung 11 days na ginastos nyo? At pangalawa yung Maria Piatos ba yun? No, Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Yun yung dalawang paulit-ulit nilang inuulit na binabanggit. Ano pong nasa likod nung 11 days? Oo. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. So, hindi nakakapagtataka na magbabayad ka, may lalabas talaga na pera. Kasi kailangan mo magbayad sa lahat ng mga obligasyon mo. Yun yung purpose ng funds yun yung purpose ng budget. Lahat ng project mo, lahat ng programa mo, kailangan yun ng pera, diba? So, meron yung mga procurement. Tapos, pagkatapos nun, pag nabuo na yung lahat, tapos nandyan na yung budget mo, kailangan mo magbayad. So, lalabas talaga yung pera. Hindi nakakapagtataka na nagbabayad ang isang opisina ng gobyerno ng milyon-milyon sa isang araw. Pero hindi ho ba kayo napaisip na late na nila ni-release yung budget nyo nun? Kasi 11 days na lang bago ho mag-New Year. Hindi nyo naisip na baka patibong to? Meron nagsasabi na ganyan, na patibong ito. Pero ako good faith ako lagi sa trabaho August pa lang, kasi July, binubuo namin yung satellite offices. Kasi sa gobyerno, di ba, parang tipong limited lagi yung budget. Sa lahat ng opisina ng gobyerno, limited lagi yung budget. Lalong-lalo na sa amin, sa Office of the Vice President. Tapos yung trabaho namin, wide range yun. Pero tumutok kami sa good governance and poverty alleviation. Kasi yun talaga yung problema ng bayan natin. Alam mo, naghihirap na tayo noon, ilang years, siguro mga 10, 20 years. Hanggang ngayon, makikita mo sa economic indicators natin at yung posisyon natin dito sa ASEAN region, makikita mo na nasa baba tayo in terms of economic performance. So ikaw, itatarget mo yung projects mo. Saan ba dito saan ba dito maraming mahihirap? Saan ba dito maraming nare-recruit sa insurgency? Saan dito ang merong reports ng terrorism? Saan dito ang merong reports ng violent extremism? Saan dito ang illegal na droga? Saan dito ang mga scammer? Saan dito ang mga rapist? Saan dito ang may reports ng child abuse, trafficking? Hindi mo makukuha yan, lahat yan, kung hindi ka bibili ng impormasyon. Tapos hindi mo matatarget yan sa project mo, yung intervention mo ng gobyerno, kung hindi mo alam
sino ang tutumbukin mo ng project mo? Kunwari, sa amin, meron kaming Magnegosyo Taday, livelihood assistance program, entrepreneurship program. Paano namin malalaman kung sino yung tuturuan namin ng entrepreneurship doon sa kadami-daming tao sa isang lugar kung hindi namin alam sino doon ang tinatarget ng pagtutulak ng illegal na droga? Kung sino doon ang tinatarget na i-recruit para maging NPA? So, kailangan namin yon, yung impormasyon na yon para, o yan yun, ito yung sinusolve natin dyan. O dito, ito, terrorism, sige, lagyan nyo ng programa ng gobyerno dyan para hindi nadadala yung tao sa illegal. Ganun yun. Ganun dapat magtrabaho kapag kulang ang resources mo. Specific targets talaga dapat yan. Hindi ka pwedeng, sige, itapon nyo yan dyan. O, kahit saan, maglagay tayo dito kahit saan na projects. Pwede yan kapag marami kang pera. Pero kapag limited ang budget mo, kailangan targeted yung beneficiaries mo. Yan din po ba yung pinaggamitan ng confidential funds? Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to mga children, ang criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon. Dahil sa kanilang ideolohiya, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Tapos, terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung project natin sumasagot doon. At hindi mo magagawa doon yun kung wala kang impormasyon kung sino ang highly vulnerable sa problema na yon. Si Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi binuunan nila yung defense sa confidential funds. So, ang pinayagan lang sa akin na ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue. Dahil confidential funds, protektado ng batas. Hindi ka basta-bastang, kasi nga sinasabi ko kanina, sa discussion, ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. So hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential Yes, funds. may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. And mako-compromise, VP, yung operations kapag inilabas tong information na ito. Hindi lang yung operations, pero mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot ang makabayan sa confidential funds kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganon. Natatakot silang mabuking
Pag sinabi ko umakit sa bundok, nagiging NPA. Oo. Tsaka parang kaya nila gustong malaman yung kung saan napupunta, paano ba ginagamit, para malaman nila yung galawan, strategy ng gobyerno, paano nag-gather ng intel sa kanila, and paano sila ino-operate. Para ibahin Tama na ba? nila. Oo. So delikado yun para dun sa mga taong nagbibenta ng mga information. Kasi itong mga binibilan nyo ng information na to, nasa loob sila mismo ng organisasyon na yun. Oo, kasi, tulad ko, magkasama tayo, diba? So, pare-pareho yung alam natin na impormasyon. So, bakit ko pa bibilhin yung impormasyon mo? Alam ko na yun eh. Diba? Kanino ba ang impormasyon na hindi ko alam? Doon sa mga illegal. Doon sa kalaban, kumbaga. Diba? So, doon ka bibili sa loob. Or doon sa mga nakapalibot sa kanila na hindi man directly involved pero may alam sa kung ano yung ginagawa nila. Hindi ka bibili ng impormasyon na alam mo na. Ang bibilhin mo na impormasyon dyan, yung hindi mo alam na nandun sa loob. Kasi paano mo ba sila mahuli? Paano mo ba matarget yung project mo kung hindi mo alam anong ginagawa noong kalaban? The enemies of the state. Talagang kailangan talaga protektahan yung mga information na yan. Sobrang critical pala talaga. Oo, sabi ko nga, pag nagsimulang mag-explain, makikita ang galawan ng law enforcement agencies. Makikita yung galawan nila.